Day good mga ka-GT sa kalam, mga sa kalam GT, good morning sa inyo. This is Sunday. At syempre po, sa tagal ng bakasyon, kailangan na mag-ride para hindi ho mawala yung stamina mo at yung paninikip at paninikas ng tuhod. Para, ayan po, dumare, nag-ride po kami papuntang Aguila Bay sa Tempo. Yung una nyo makikita, yung pagpasok nyo po sa gate na yan ay mag-i-inquire kayo at magpipilap tapos magbabayad doon 25 pesos, mag-iwan ng ID after. Puno, siyempre, ayan. Nag-ride out na kami ni Pinsan Chino. Basta ayan lang, makikita niyo ang kalsada. Wala na may ibang lilikon yan. O papakita mo na ang bida, siyempre, umaga uyam. At napakalamig po dyan at napakasarap pong rumide ngayon dyan kasi mapag, maulan. At lahat po ng makikita niyo po dyan ay napaka-fresh. Tempo. Una niyo po madadaanan dyan ay mga bahay na yan na pinag-aanoan ng mga kahoy pero bawal pong kunin yan kasi protected po ng DNR yan at mga nagbabantay po dyan. Nahon-nahon lang po tayo dyan. Basta wala ho kayong kakaliwan o kakananan dyan. Basta dire-diretso lang po kayo dyan. Ahon na yan. Wala ho kayong ikakaligaw. Dadaanan niyo po yung flat tracks. Way ng papuntang Peak 2. Tapos diretso lang po tayo. Makikita niyo po yung unang merendahan dyan sa may mamihan. Pasayan lang po, focus lang po kayo kasi medyo paano yan at talagang basic lang po kami dyan, 1 to 1 to, hindi naman no kami nagpapagod at lagi po syempre, ang tandaan natin, ingat yan kasi medyo madulas dyan pa nag-uulan. Ang ride po namin pala po namin dyan is 5 or 6 kilometers na medyo ahon at after po dun sa may mataas na yan, dun sa meron pong mabilihan na mami o tayo na ng buko, dun po meron na recovery pero dyan po wala po kayo recovery maaali dyan, madadaanan basta may slate na ahon tapos medyo straight pa uling ahon tapos medyo may konting ahon basta yan. Ingat lang po tayo dyan, may madadaanan po tayo dyan ha. Sira na po na kalsada sa parting kanan pagpapanik po kasi yun dali po siya ng bagyo kaya medyo ingat po tayo dyan tapos yan po hindi po kami napapagod dyan kasi una pa lang. Yan po pala yung sinasabi ko sa inyo, dadaan muna kayo sa gate, magpaparegister para alam kung saan kung nandun ba kayo o nakababa na kayo. At pagbaba niyo po uli, siyempre, ipifill up muli kayo ng out nyo, ng time nyo, tapos kukunin yung ID nyo. At ayan, sinasabi ko po sa inyo, utay-utay lang po tayo dyan, hindi na po ako nagmamadali dyan, basta sway-sway lang po, 1 to 1 to, tapos ayun po sinasabi ko sa inyong dinaanan ng bagyo na nasira, kaya ingat po tayo dyan, lalo pag palusong at pabalik na kayo. Wala naman po kayo papamamba dyan dahil naman iisa lang naman po yung way na yan at isa lang din po ang paglalabas sa inyo. Basta ingat lang po tayo dyan pagpapababa na dahil walang magsasanda sa inyo in case of emergency na magkamali kayo ng paglusong pababa ng bike. Ayan po, megos-megos lang po tayo dyan at papakita po ang bida. Ayan po, syempre, nadulas po dyan kasi may nakasalubong ako na ako ng mga dahon. Kaya ayan, medyo nung nakabalik ako sa Marines, okay na po. At ayan po yung sinasabi ko sa inyo, basta focus lang po kayo sa pagpadyak at mahalin niyo rin po kaya lang wala kang masyadong recovery dyan. Tibay na lang talaga ng tuhod. Pag pagod naman po kayo, pwede naman po kayo magpahinga dyan. Tapos basta pag na lang po kayo bababa sa mga matidulas na niya na parte kasi baka tumawag kayo tapos sa po yan. Siyempre papakita po yung bida dyan at si Pisantino po yung kasama ko dyan. Pag-ride. At alaalalay na kami dyan. Medyo aramdam kami dyan ng pag-ulan no? Or pag-ambon tapos makikita niyo po dyan yung pag. Ayan po, napakadami pong pag dyan, tapos napakalamig. At siyempre magpapakita, papahinga muna kami kasi pumatak na po yung ulan dyan. Kaya medyo naghanap po kami ng dyan, binigyan ako ni Pisantino ng plastic dyan. Tapos ayan, ayan na po, lumalakas na po yung ulan. Pero siyempre, hindi naman no kami masyado nababasa. Gawa kasi ng mga puno-puno, diretso na lang po tayo dyan. Pero napakalakas na po na ulan yan at mapagpo sa ride na yan na kung nakikita nyo, nababasa na yung cellphone ko. Pero okay lang po. At after po dyan, siyempre, mekus-mekus lang po tayo dyan. Basta wala ko yung kapaligaw dyan. Kung saan man kayo pumunta. Sa Flat Rocks, Peak 2, Mud Spring, basta yung balsadong yan yan lang ang gagabay sa inyo na wala ko kayong dapat ipamamba. Tapos ayan, alakas na po yung ulan na yan. At after po na siyempre magkaon sa una, ayan na po yung sinasabi ko sa inyo, may dadadaanan kayong tindahan at saka yung bilihan ng mga anak-anek, kayo na, marami kami nakasabay dyan ng mga naglalakad, nagmamountain climbing bang tawag po doon. Dahil yun yung sinasabi ko sa inyo, kaya na
Si Arrested Atalian, yung una makikita niyo mayroong mamihan. At ang dami na nagpapahinga dyan na pumapanik po ng bundok, nakasabay namin. Kami naman, syempre, may makasabay din no kami nagbabike. Nagpahinga kami saglit doon, tapos nung pinatila ho lang namin yung ulan, dumiretso na huli kagad kami. Pupunta ho kami, Aguila Base niya, pero dadaanan niyo po yung peak, Mud Spring. Tapos hindi na ho kami makakarating ng peak 2 kasi ang peak 2 ay hindi ho kayang panikin ng bike kasi Marap Road. Hanggang Aguila Base lang po yung aming anemdasa. Wala naman no kayong dapat iliko dyan. Basta sundan nyo lang po yung kalsada na yan, yung manong yan. Kaya alam, ingat-ingat lang po yan. Shoutout sa'yo ate. Nakasabay namin yung mga napanik na ng bundok na nagpapapawis at ano dyan. Marami naman po kayo makakasabay dyan, palalo pag Sunday. Minsan, mga estudyante, at ang alakasan po na ulan, sige, biro na ho kami dyan. Hindi naman no kami masyado nababasa dyan kasi napapayungan kami ng mga puno. Sarap din ng mga puno na napoprotektahan na hindi ka masyado yan. After po dyan sa bahayan na yan, padiretso na lang po yan. Papunta na pong Aguila Base, hindi na ho kayo mahali dyan kasi wala nang lilikuan. Ang dead end po ng kalsada na yan ay Aguila Base po. Makikita niyo po yung sinasabi ko mamaya. Tapos siya, siyempre, di naman mari di mapapakita. Bida kahit medyo pagod na, medyo may kalakasan na po ang ulan dyan. Pumanik ko kami dyan mga 6 a.m. Tapos siyempre, dire-diretso lang ho. Hindi na ako masyado nagpapahinga basta 1 to 1 to lang para hindi ko nakakapagod sa tuhod, sa lahat. Tempo. Ayan po yung huling ahon nyo na pagka yun po malapit na ho kayo sa Aguila Base. At ayan, tandaan niyo po yan. Pagliko niyo po dyan, Aguila Base na. At makikita niyo na po yung karatula ng Aguila Base na natapos niyo po. At hanggang dyan lang po kami kasi hindi naman po pwede kami pumanik ng peak 2 kasi alam niyo naman po maputek, wala pong kalsada. Hanggang Aguila Base lang po yung kalsada na napapunta dyan. At pagdating niyo po dyan, meron din pong tindahan dyan. Nagbuko lang po kami, may kumain ako ng turon, tsaka po ng dumpiang toge. Siyempre, Sunday yun dyan, madami kami makakasabay na pagtigil dyan. At may nakasabay yung kami dyan si ate na taga-tagig. Shoutout sa'yo, taga-tagig ate, ang layo naman, nag-walking ka pa. At ayan po yung finish line ng Aguila Base, ay na po yung sinasabi ko sa inyo, Aguila Base na mayroong tindahan. Mga kasakalam, at ayan po yung matatapos yun na, pagkanan nyo dyan, papuntang Picto, pero hindi na ho kayo pwedeng pumunta kasi kami pala na hindi na pwede pumunta kasi ano naman, maputek at walang kalsada. At ayun po, hanggang dito na lang po at kakain po kami. Ayan ang Bulagila Base. Order na po ako dyan ng buko. At ayan po yung sinasabi ko sa inyo, mga kasaalam, mga kabikers. Ingat-ingat po pagpanik dyan at pagbaba. Lagi na lang po natin tandaan. At wag po tayo magmamadali pababa kasi madulas ang kalsada at hanggang dito na lang po. Babuos, kakain na po kami. At may nakasabay po ako dyan si ate. Agad-agad. Tagig. Na naglalakad. Mga ka-JT sa kalam. At ayan po.